Hello guys, so dito tayo sa ating part 3 ng centralized or kung ano mong setup guys. So ganito rin ang pag-setup sa ibang device kung yan man ay ALAN setup or full app based timer or centralized. Pare-pareho lang yan guys. Basta ang goal nito is ma-install natin yung apps, ma-activate natin as device owner. So yun lang naman ang pinaka main goal natin. So first step guys, sa inyong tablet or mga mobile devices, kailangan yung i-reset yan. So, factory reset para matanggal lahat. Fresh dapat pagsisimulan nyo to guys. Mas maganda para hindi kayo maka-encounter ng error. Kagaya nito, i-reset ko pa lang to guys. Yan. Para at least yun fresh from the start na gagawin ko sa inyo. Yan. Wait ko lang matapos yung mag-reset. Then, set up lang natin. Okay, so natapos ko na ma-reset yung isa. So, next nyo lang yan guys. Then, make sure wag nyo muna i-connect sa wifi So, para nagsiset-up lang din kayo ng device. No? Baka pati pag-setup nito, di nyo alam Yeah, next nyo lang yan. Agree. Lang, skip nyo lang lahat guys. Huwag nyo i-connect sa wifi or kung ano-ano. Skip nyo lang lahat. Yan, skip lahat guys. Okay, so ayan. Tapos na nating ma-reset yung lahat. So, dito tayo sa pinaka-front UI nya. Then, next na gagawin natin is punta muna tayo sa settings. Yan. So, ito yung mga una yung gawin. Lock screen. Ang gamit ko pala guys is Redmi Pad 2. So, meron naman tayong mga tested device. Ito yung mga ginamit ng iba. Pero sa ALAN build kasi ito, di ko lang alam sa mga ibang tablet pagdating sa app-based timer, no? So, yan is for ALAN setup lang. Pero ito ngayon, magde-demo tayo ngayon, no? So, ngayon, palitan nyo muna yung sleep ng never. Yan, para hindi siya namamatay. Then, pangalawa is hanapin nyo yung system navigation nyo or search nyo dyan, system navigation. Then, palitan nyo dapat ng button, guys. So, button ang gamitin nyo. Okay. Then, next is, i-press natin yung about. Or basta hanapin nyo yung build number, guys, or OS version. Ang mahalaga is mapalabas nyo yung developer option, okay? So, sa akin kasi is OS version. So, tap ko lang yun ng 10 times or 5 times. Hanggang lumabas to. Pag okay na yun, guys, scroll down natin, additional settings. Then, punta kayo dito. So, sa inyo, guys, pwede nyo namang i-search yan para di kayo mahirapan. Type nyo lang, yan. Wait nyo lang for a while. Yan, lalabas naman yan. Then, click nyo lang. Okay, so dito sa loob niya, scroll down nyo, i-on nyo yung USB debugging. Yan yung pinaka-importante mo on nyo, guys. Then, allow nyo lang. Then, wait natin. Okay. So, click natin yung okay. Yan. So, naka-open na yung USB debugging. Then, next is, dito guys, hanapin nyo tong Wi-Fi scan throttle. I-off nyo yan. Scan throttle. Off nyo yan. Then, kung naka-Redmi Pad 2 kayo guys, gawin nyo to Kasi meron yung tatlong dot na yan. Tanggalin natin yan para di nila mabypass yung apps. Okay? Scroll down nyo. Sa pinakababa. Then, hanapin nyo yung reset to default value. Tap nyo yan ng 5 times. Lalabas to. Then, off nyo yan. Para mawala yon. Kasi mababypass nila pag meron yun Then, okay. Yan, mawawala na yun guys. Okay? So, after ng tatlong yan, back nyo muna. So, ganun din sa pangalawang tablet or sa maraming tablet nyo guys. Depende kung anong tablet kasi na gamit nyo po. Kasi Redmi Pad 2 yung gamit ko, no? So, setup ko lang muna tong isa. Okay? Wait lang. So, tapos ko nang setup. So, ano yung next natin after ma-setup natin yung tatlong yan? So, next natin gagawin is install muna natin yung apps. Okay? So, dito, kailangan nyo ng cable. So, salpak nyo papunta sa computer. So, ito nakasalpak na guys. Then, sa flasher, click natin tong check ADB. Yan. Make sure na naka-open yung ADB guys kagaya ng ginawa natin kanina. So, click natin yan. So, as you can see dito, lumabas is unauthorized. Ibig sabihin yan guys, na-detect ng flasher natin yung tablet, pero hindi natin na-allow. So, paano yung gagawin natin? So, kailangan natin tanggalin ito sa USB. Yan. Then, salpak natin pabalik. Yan. Then, dapat merong lalabas na ganito guys. So, pag hindi lumabas to, ganun yung gawin nyo. Salpak, kabit nyo ulit. Hanggat di lumalabas to, hindi nyo pwedeng i-activate yan as device owner. Okay? So, kung if ever man wala pa rin, tanggal, kabit nyo na, palitan nyo yung kable. Kasi possible kable din. Okay? So, pag lumabas na to, i-click nyo lang yung always then allow. Yan. Then, pag clinic ulit natin yung check ADB dito, madidetect niya na yung device.
Then next is i-install natin yung apps. So punta kayo sa folder kung saan kayo nag-extract. Back tayo dyan. Yan. Yan. So dito, hanapin nyo yung app natin. Ito yung app release. Right click nyo yan, then copy. Yan, copy na muna dyan. Then dito sa tablet, scroll down nyo. Dito kayo sa side na to slide down. Hanapin nyo yung charging this device. Yan, click nyo yan. Then palitan nyo ng file transfer para ma-access natin yung storage ng tablet sa computer. So file transfer. And dito lalabas yon. So ganun ulit, right click lang natin ulit to, then copy. Punta tayo sa Redmi Pad 2 or click nyo this PC. Pasok kayo dito sa tablet nyo. Storage nya. Then download. Then right click nyo dito, then paste. Ayan, so nakopy na natin yung file sa punta sa tablet. Ngayon dito sa tablet guys, install natin yan. So click nyo yan. So agree lang. Allow. Then always allow. Allow all. Ayan, so punta tayo sa internal. Download, kasi doon natin kinopy. So ayan na yung app. So click lang natin yan guys. Then settings. Then allow lang natin yung installation. Ayan. Then allow lang. Basta Basta i-install nyo yung apps natin, okay? Yan. Click lang natin yung okay. Then, ito yung apps natin, JTech Bendo. Click natin, install. So, hit natin matapos yung installation. Then, pwede natin buksan. Yan. Then, no restriction. Okay, then back natin. Then, allow all files. Allow lang natin. Kung wala man to guys, da-direct naman kayo sa UI niya. Yan. Okay, back lang natin guys. Back. Yan. So, dito tayo sa pinaka-main UI niya. So, make sure guys na wala kayong ilalagay na any account dyan. Gmail or ano. Basta walang account. Okay? Then, after natin ma-install, balik tayo sa flasher. Click lang natin tong activate device owner. Yan. Make sure na ganito yung resulta. No device emulator found. Ibig sabihin yan guys, nag-file transfer tayo kanina. Kailangan nyo lang i-reset yung connection. So, tanggalin nyo to. Yan. Then, balik natin. Okay, so tumunog na yon. Then dito click natin yung check ADB muna. Check ADB. Make sure na ganito yung lalabas. Pag ganyan na, okay na yun. Then click natin yung activate device owner. Ito yung pinaka-importante guys ha. Gawin nyo to. I-activate nyo yung app sa device owner ng tablet. Okay? Huwag nyo itong kakalimutan. Then activate device owner. Dapat ganito yung lalabas guys. Na walang error na sobrang dami. Ganito dapat ang itsura. Okay? Once na ganyan yung lumabas, okay na yan. So activated na yung apps. Pwede na natin siyang hindi pa natin tatanggalin. Ngayon, as you can see dito, merong device ID dito guys. Ayan, medyo hindi kita yan. Kailangan nyo yung i-copy, din send nyo yan sa akin para gagawin ko kayo ng version na builded na. Big sabihin nun, kahit i-reset nyo na ilang beses yung tablet, okay lang. Basta, ikikip nyo yung tablet na yan para sa, ikikip nyo yung apps na yan para sa tablet na to. Kasi, ibabind ko yung device ID na yan sa tablet na to. Okay? So, kahit i-reset nyo kung magka-problem man, kailangan yung i-reset, pwede yung i-reset, install nyo lang ulit at i-reset up. No? Pero yung changeable ng guys, ng devices, hindi pwede. Yun din naman yung pinaka-rules natin, no? So, tingin na lang kayo sa iba kung meron silang transferable, no? So, yan. So, yung pinaka-rules natin. Then, after natin ma-activate as device owner, then, para makopy nyo yung device ID, guys, yan. Click nyo yung mirror. Okay. Wait lang natin. Ayan, lalabas siya sa kabila kasi yan. So, lalabas dito yung screen ng tablet. Ayan. So, ang gawin nyo lang, i-copy nyo lang to. Click nyo yan. Ayan, makakopy na siya. Ayan, copy. Then, saka nyo i-paste sa, i-chat nyo sa akin, i-paste nyo na dyan yung device ID. So, yun yung kailangan ko once na magpapa-activate kayo, no? So, pwede rin namang manual, pero mas okay sa akin yung ganun na lang, no? Basta ibigay nyo sa akin yung device ID, then i-activate natin. Pero, ngayon, next tayo is yung, ano bang next? Okay, so for example guys, naibigay ko na sa inyo yung apps. Ang gagawin nyo lang, ikakopy nyo yung apps na yun. Yung binigay ko sa inyo, i-download nyo. For example, naibigay ko na sa inyo yung apps. Kagaya nito. For example, ito yung bagong apps na binigay ko. Pero pangalan nito yung device ID na. Device ID ng tablet nyo, no? Copy nyo yan. Then, ganun ulit guys. Palitan nyo lang ng file transfer yon. Yan.
Paste nyo ulit dito sa storage ng tablet. Then, i-click nyo lang yung apps na kinopy nyo, yung bago. Ay, hindi, sorry. I-copy nyo lang dyan, no? So, pag na-copy nyo na, i-update nyo lang. So, ganun lang yung gagawin nyo, ma-activate na yan. So, i-update nyo lang yung apps. Update. Okay na yun, no? So, open nyo lang. So, dito, click natin tong admin niya, 1, 2, 3, 4, 5. Then, ang default password is @jtech. Yan, wait lang natin. Labas yung keyboard. Okay, so ito yung ating default password. Pag bagong install lang guys, no? @jtech 1, 2, 3, 4, 5. Okay, then login. Okay, so ang kagandahan ng centralized guys and app-based timer is full functionality magagamit mo yung apps natin. Kasi naka-design to talaga for full app-based timer. Kagaya nito, yung sales to daily sales magagamit mo. So, dito yung profile. Ayan, ito na, papalitan naman to guys. Palitan nyo na lang. Then, dito sa coin timer, na-update nyo guys. Each coin. So, pwede nyo i-update yan, no? So, separated din yan. Kada tablet, pwede rin ganun, no? Ayan. Then, dito naman guys, yung importante na lang ipapakita ko ha. So, yung charging profile guys, hindi natin magagamit. Gawa ng madaming tablet yan. So, kung talagang gusto mo ng merong smart charging, custom mo is custom na yan. Pwede naman gawa ng logic yun, pero custom na kasi yun eh. Then dito, settings. Yan, punta tayo dyan. Ito yung last part na gagawin nyo. Once na na-activate na yan. Kunyari, ina-update nyo na. I-on nyo yung centralized mode. Kung centralized ang gagamitin nyo. Ito guys, universal naman yung app natin. Kung ang build nyo is Alan with smart charging, ito yung itatagalon nyo. Ito yung merong ESP32 guys. Kung ang setup nyo is yung Alan using power cut, ito naman na yun nyo. So, magbe-base siya sa charger para ma-unlock. Ito yung centralized mode. And pag naka-off naman yung tatlong yan, normal mode yung gagamitin niya, which is yung full app-based timer din. Pero hindi siya centralized. Then, make sure guys, na i-on nyo yung floating insert coin once na naka-on yung centralized. Ito kasi naka-design yung floating insert coin para sa centralized ha. So, toggle on natin. Ayan. So, kagaya nito, na-activate na siya kasi na-update ko lang yung apps. Ngayon dito, itoggle on nyo din yung floating insert coin. Pag centralized mo ito gagamitin nyo. Always guys, allow nyo lang yung permission pag may mga ganito. Yan. Meron naman akong full demo ng app, so abangan nyo na lang. Okay. So yun. The next is, dito guys, next natin is rebind. Okay, so gagawin ko ng bagong tutorial paano mag-bind ng ESP32 sa tablet na to. Ito is setup ko na din guys. Kung paano yung setup ko dito, ganun din yung setup dito sa kabila. Okay? So, para hindi na humaba yung video. So, yun lang. So, part 2 na lang, part 4 na lang tayo. Binding naman ng tablet doon sa ESP32. Okay?